deserve all our worship, all the glory, all the adoration that is due to your name. Karapat-dapat pong tanggapin ninyo, Panginoon. Lord, we love you. We adore you. Magnify your name. You deserve all our worship, all the glory, all the honor and thanksgiving. Lord, salamat sa pusong sumasamba ngayong umagang ito. Thank you, Lord, for the atmosphere of worship in this place. Truly, God, nararanasan namin ang inyong presensya. Lord, we are here. Salamat at may experience kaming ganito that we are able to worship you in spirit and in truth. Lord, this is a wonderful privilege, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon. Lord, nakikita mo po ang aming mga buhay. We are not worthy. Lord, may mga pagkakataon, O Diyos, nasasaktan namin ng inyong puso. Kaya, Panginoon, humihingi kami ng tawad ngayong umagang ito. Papalinis kami ng inyong buhay at banal na dugo. Hayaan niyo po that today, wala kaming mamimiss na inyong salita. Lord, mananalamin kami ngayong umaga sa pamamagitan ng inyong salita. Lord, speak to us in a mighty way, and that today our hearts are good soil hearts, na aabsorb sa nutrients ng inyong salita, which will cause us not only to be informed, but to also be transformed from glory to glory. Salamat muli, O Diyos. We entrust to you this worship service and even all the worship services of JA1 Church all throughout the globe. In-entrust namin sa inyo ang aming Apostle Bishop Art, aming Reverend Lynn, Panginoon, ngayon na nasa Singapore. Lord, we ask for the victory. Ang maranasan din po nila sa lugar na iyon. And also, Lord, maraming signs, wonders, and miracles. In Jesus' name. We also pray for their strength, Lord God, and for their safety in all aspects of their lives. Salamat, Lord. We entrust to you everything, Panginoon. And today, excited kami sa dakilang bagay na gagawin nyo sa buhay namin. Sa iyo po ang papurit pagsamba habang aming dinideklara ang katalunan ni Satanas at ang katagumpayan ng Panginoong Hesus sa aming kalagitnaan. Be worshiped and be praised, O God, all throughout this worship service. This we all pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. Go. Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Lord. Declare po natin ang atin pong kultura bilang JA1 family. 1, 2, 3, go. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Dugtong na natin yung pang-11. I am a revivalist. Yan. Thank you, Lord. Ang ating pong minamahal na Apostle Bishop Art and Reverend Lynn po ay nasa Singapore today to celebrate the anniversary ng ating church doon. And also, I believe may concert po siya ngayon, Healing and Deliverance Concert, na ginaganap po, or gaganapin later on sa lugar po ng Singapore. So please, let us include them in our prayers. Manatili po tayong laging sumusuporta through our prayers and intercession. Praise God. Ang buwan pong ito, ang March, ay buwan po ng deliverance, ng kalayaan. Sino po dito ang nakaka-experience na siya'y pinalaya na ng Diyos? Sino yung pinalaya na sa utang? Parang humina.
Sino yung pinalaya na sa anumang sakit karamdaman? Amen. Pinalaya na sa kahirapan? Yan. Praise God. Thank you, Lord. So today, meron ulit tayong pag-aaralan na minsan hindi natin napapansin na tayo'y bondage nito. Bihag tayo nito. And we also need deliverance from this kind of spirit. Nung sakupin po tayo ng mga Kastila 500 years ago, there was a certain culture na iniwan po nila sa atin at agad naman nating inadapt na hanggang ngayon po ay buhay na buhay pa rin sa ating mga Pilipino. Ang kulturang ito ay ang tinatawag na manana habit. Familiar ba kayo doon? Yan po yung napapag-aralan namin dati sa Sibika at Kultura. At talagang binabanggit doon na manana habit galing sa mga Kastila at hanggang ngayon nararanasan ng mga Pilipino. Ano ibig sabihin ng manana? Mañana means tomorrow in Spanish. Ang mañana po ay tinuturuan na kung anong pwede mong gawin bukas, pwedeng gawin mo ngayon, pwede mo din namang ipagpabukas na lang. This is actually not only a habit, this is already the spirit of what we call procrastination. Sabihin nga po natin, procrastination. Spell it. Pastor, mamaya na lang. This is the spirit of procrastination, which means putting off for tomorrow what can be done today. Ito pala isang spirito. At ito ay isang spirit na nagbabandage sa mga tao. Kahit mga Kristiyano, affected nito. Pastors, leaders, anyone can be affected by the spirit of procrastination. Kaya po ang title ng ating pag-uusapan, pinamagatan ko pong Mañana Free. Deliverance from the spirit of procrastination. Pwede po ba nating aminin na tayo pong lahat ay may ganitong problema? Pwede naman nating tapusin ngayon, pero sinasabi natin, mamaya na yan, or bukas na lang yan, tagal pa naman yan kailangan. In fact, the Bible is very clear to us na yung salitang tomorrow and later were mentioned 173 times in the Bible. Wow, dami. Salitang tomorrow and later was mentioned 173 times in the Bible. Pero, ang salitang now and today were mentioned 1,792 times in the Bible. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang Diyos mismo, ang kalooban niya sa atin is not only for tomorrow, not only sa mamaya na or sa later, ang kalooban ng Diyos sa atin ay makakilos tayo sa now and sa today. Hindi tayo kayang pigilan ng kaaway. Amen? Pero kaya niya tayong pabagalin, patamarin, until hindi natin marating ang destiny natin. Maaring natapos na po ang pandemic ng coronavirus, ng COVID-19. Pero hanggang ngayon, may pandemic po ng procrastination. At ito ay laganap sa buong mundo, sa lahat ng mga edad, mula bata hanggang matanda, lalaki o babae, Kristiyano man o hindi, apektado ng spirit na to. At minsan dito nakakakilos ang kaaway kung paano niya masisira ang buhay ng tao. At dahil po dyan, the Lord will give us the grace today para alamin natin kung ano ang gamot sa pandemyang ito at kung paano ito lalabanan. Ngunit, kailangan muna nating maintindihan kung ano ang kayarian ng problemang ito. You cannot face the problem or give solution to the problem unless you know the anatomy
of the problem. Kaya pag-aaralan po natin sa biyaya ng Diyos at ipauunawa niya sa atin ito, kung ano ang pinagmulang virus nito at ano ang resulta nito sa tao at paano naman natin ito mapapagtagumpayan at magagamot sa pamamagitan ng prinsipyo ng Biblia. Aalamin natin ang sanhi kung bakit may procrastination sa buhay natin. At aalamin din natin ang nagiging resulta ng procrastination in our lives. At ang makikita po natin yan dun sa isang parable ni Jesus Christ in the book of Luke chapter 12 verses 16 to 21. Let us read. Then he told them a story. A rich man had a fertile farm that produced fine crops. He said to himself, "What should I do? I don't have any room for all my crops." Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all of my wheat and other goods." Sobrang yaman po pala nito. "And I'll sit back and say to myself, 'My friend,'" habang tinatapik-tapik niya ang kanyang sarili, "My friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy. Eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, you will die this very night. Then who will get everything you worked for?" The Lord will be the one to bless the reading of His Word. Hindi po natin madalas ma-encounter na pinag-aaralan ng tungkol sa the parable of the rich man or the rich fool. Nakakalungkot kasi kahit mayaman siya, tinawag siya ng Biblia na isang hangal o isang mangmang. Dahil sa sitwasyon niya, napakayaman at tuloy-tuloy ang kanyang matinding ani. Kaso, nung nakita niyang hindi na pwedeng magkasya sa kanyang barn ang kanyang inaani, ano kaya ang dapat niyang gawin? Ang naisip niya, kailangan palitan ko, i-renovate ko ang aking barn, tayuan ko ito ng mas malaki, mas bago, para lahat ng mga susunod na ani ay maipon ko dito. At sasabihin ko sa sarili ko, sobrang dami ko nang naipon. Pwede na siguro akong papetiks-petiks. Ika nga sa Batangas ay magpakuya-kuyakoy. Sa sobrang dami nito, baka hindi ko na ito maubos. I will just eat, drink, and be merry. Pero ang Diyos biglang pumasok sa eksena at nagsabi, "Isa kang hangal." Bakit? Pinaghahandaan mo ang susunod mong mga araw, mahabang panahon, ang gusto mo, gagawin mo lang, kakain, iinom, at magpapakasaya. Isang hangal ang isang kagaya mo. Dahil mamayang gabi, mamamatay ka na. Sinong makikinabang ng lahat ng pinagtrabahuhan mo? Makikita po natin dito kaagad ang malaking issue. Ano ang virus na meron dito sa lalaking ito na nagpo-procrastinate? What virus? It is the virus of self-gratification. Sabihin nga po natin, self-gratification. In Luke chapter 12, verse 17 to 18, he said to himself, "What should I do? I don't have room for all my crops." Then he said, "I know. I'll tear down my barns and build bigger ones. Then I'll have room enough to store all my wheat and other goods." Ang akala po ng mayamang ito ay kaya siya pinagpapala ng Diyos ay para sa kanya. He is so focused on himself at sa kanyang magpapayaman na nalimutan niya that it's not about him. Sabihin nga po natin at ilagay natin sa ating mga sariling mga notes, ilagay natin sa ating puso't isipan ang katagang ito, it's all about God. Laksan natin, it's all about God. Again. Baka kasi nalilimutan natin na kaya ka nag-e-exist sa mundong ito ay hindi para sa'yo. You exist in this world. You are chosen by God to be one of the citizens of the Philippines.
maging isang tao sa mundong ito because it is all about Him. Whatever you acquire in your life is not intended to just give you pleasure or self-gratification. It is all about God. Sa panahon po natin ngayon, grabe ang demand ng mundo na lagi mong i-please at i-gratify ang iyong sarili. Ang virus na ito ng self-gratification, nagtatanim sa iyong isip na dapat lagi kang happy. Yan ang inilalagay niya. Ay, dapat ikaw ay laging happy ha. Happy lagi ang feeling mo. Mag-enjoy ka muna ha, bago ka maghirap. I-reward mo muna ang sarili mo, bago ka magsakripisyo. At kapag hindi masaya ang gagawin mo, huwag mong gawin. Kasi dinideprive mo ang sarili mo ng opportunity na mabuhay ng masaya at may fulfillment sa buhay. Nakabase ito sa pakiramdam na dapat laging masaya, laging kontento, at laging masaya. Hindi mo napapansin ngayon, you are already creating a new world na ikaw lang ang nag-e-exist kasama ang iyong karelasyon. Ano daw? You are being isolated and you create a new world. Isang digital world of social media kasama ang iyong digital BFF, your cellphone. Ang dami na pong tao ngayon, even mga born-again Christian, chasing for approval, chasing for validation from people in the outside world. Ano yung self-gratification na nakukuha ng isang tao? We want people to like our posts. Gusto natin, pag may mga picture tayo sa Facebook na pinost, maraming magko-comment sa'yo. Ang ganda ng damit mo, kaya lang hindi bagay sa'yo. Gusto mo lagi may papansin, may mag-view sa mga reels mo, may magpa-follow at magsusubscribe sa iyong channels, and etc. Nagkakaroon ka na ng sarili mong mundo na hindi mo napapansin, it is all about you already. At ang nagagamit ng kaaway ay ito. Kaya anong gagawin mo ngayon? Nag-post ka bigla ng birthday-yan nyo. Pinakita mo yung iyong napakagandang mukha sa Facebook. Ilang patong na filter ang nilagay mo para lamang magmukhang magandang iyong itsura. Expectation versus reality. Ngayon, excited ka. Ako, dami ko pa namang friends. 5,000 ang friends ko. Plus 5,000 followers. Excited ka ngayon. Pinost mo ngayon sa social media. Eto na ang matindi. Na-surprise ka. Bakit? Walang bumabate. 5 hours ka nang nakapost. 5 pa lang din ang nag-react. Kasama ka pa doon. Yung nanay mo, yung kapatid mo, buong pamilya nyo lamang ang nag-react. And then you will keep on check. You will babalik ka doon at titingnan mo. 5 pa rin. Ang dami kong friends. Then you will feel what? Rejected ako. Wala nagmamahal sa akin. Ang dami kong friends, 5,000. Tapos wala man lang ni isa. Kahit man lang nag-comment ng amen. Wala. You feel validated kapag lampas 100 ang nag-react. Pero pag less than 100, we feel rejected. At ang pinakamatindi nito, nalungkot ka na, naubos pa ang oras mo. Sa buong maghapon na iyon, naubos ang iyong oras
sa kaka-heart, kakahanap, kaka-react sa mga tao sa social media. Yung mga mas mahalagang bagay na dapat mo sanang nagawa at na-accomplish, nakaligtaan mo dahil sa wrong definition ng self-worth. Remember, ano kaya ang ating most valuable asset? Definitely, it's not your face. What is your most valuable asset nowadays? It is your attention. Sabihin nga natin, attention. Attention is your most valuable asset, and it is currently being sold cheap. Hindi mo napapansin? Kung saan-saan mo lang dinadala ang iyong atensyon. Huwag mo itong sasayangin sapagkat bawat oras ay mahalaga. There is a warfare happening for your attention. And the phone that you have, the enemy is using this phone many times to win that war. Saan ka na nakapokus ngayon? Are you focused here? Sinasabi po ng marami, mababa ang attention span ng tao ngayon. Why? Because nakadirektang nakalink yan sa haba din ng attention mo sa iyong cellphone. How many hours do you use your phone in a day? 6 hours? To 8 hours? Kaya naman yung estudyante, nagtataka ako ngayon ng mga estudyante, 2:00 na gising pa. 3:00 na gising pa. Samantala nung kami estudyante noon, pag kami umabot ng 10:00, ang ramdam namin, kami mga zombie na. Ngayon, 2:00, 3:00, gising. Online sa mga social media platform. Tapos gigising ng 5:00, 6:00, papasok sa eskwelahan, dadating sa kanyang room, makikinig sa teacher for 5 minutes, at maya-maya, naglalaban, ang antok, naglalaban ang antok at ang gising. Then he will say, wala akong natututunan sa aming teacher na yon. Sobrang siyang, hindi siya marunong magturo. Kaya ang quality ng education, hindi bumababa. Alam niyo kung bakit? Ang attention mo at ang gratification mo ngayon ay kapag hawak mo ito. 78% of the world's population are admitting that they cannot live without their cell phone. 78%? That is approximately 5.4 billion people in the world ang nagsasabing they cannot exist and live happily kapag hindi nila ito hawak. Actually, may kilala kayo sa bahay na nagpapanik kapag nawawala ang cellphone. Tama? Sabi mo sa katabi mo, parang kilala ka ni pastor. Saglit mo lamang naiwan. Hinahalungkat mo ang buong, binabaligtad mo ang kwarto mo para lamang makita mo ito. Nagawa mo rin ba yon nung nawala ang Bible mo? Nagawa mo bang baligtarin upside down ang inyong bahay para lang hanapin ang devotion notebook mo? The enemy is winning the war using our phones. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17. Sa CEV version, ang ganda nito. Act like people with good sense and not like fools. These are evil times,
So make every minute count. Ano daw ginagawa mo pag hindi mo ikinakount ng every minute? Anong tawag sa'yo ng Bible? Napakasaklap. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. Kaya hindi mo malaman ang kalooban ng Diyos kasi you are pleased already kapag may hawak kang cellphone. You make your own digital world of make-believe and lies. Na anumang nakikita mo at nararanasan dito sa loob ng isang maliit na gamit na ito, you feel gratified and full of pleasure. Ang susi kung bakit nagpo-procrastinate ang isang tao, overexposure dito. Kaya nga may ginawa po silang notification. Alam niyo po ba ang social media apps? I-design po yan ng Google at ng iba't ibang mga tech giants not for us to enjoy and not for us to use. You are not using your phone. Your phone is using you. You are not using your apps. Your apps are using you. Akala mo, kontrolado mo ang cellphone mo, no? Your cellphone is already controlling your life. At alam nyo, panahon na po para ibalik ang ating buhay. Panahon na ho para bitawan mo naman yan, magpalakas ka ng katawan. Check mo yung tiyan mo ngayon. Hindi naman yan ganyan noon, ah. Dati flat na flat. Ngayon, abundant. Alisin ko yung N, abundant. Why? Maghapon ka na kaganon. Amen? Don't misunderstand me. I'm not saying pagtatapon nyo ang cellphone nyo. I'm not saying burahin nyo ang mga social media accounts nyo, no. What I'm saying is, make every minute count. Sa 1 minuto, 2 minuto, na nasayang dahil sa iyong ginagawa lamang na walang kavalue-value. Maraming nasasayang na panahon para ang tao ay mailapit mo sa Diyos. What is the disease? We know the virus and the disease is procrastination. May kausap pa ba ako? Luke chapter 12 verse 19. And I'll sit back and say to myself, my friend, tinatapik-tapik niya sarili niya, my friend, you have enough stored away for years to come. Now take it easy, eat, drink, and be merry. Sino po dito, pag uupo siya sa kanilang hapagkainan, ang una niyang hinahagip ay hindi kutsara at tinidor, kundi cellphone. Sabi mo sa katabi mo, parang kilala ka talaga ni pastor. Kaya po, yung virus na ito ay nakapasok sa sistema ng kaisipan at puso ng tao. Therefore, na-acquire niya yung disease of procrastination. Pastor, sabi mo yung procrastination is about delaying. Ano yung dinelay nung tao na yan? Ano yung pinrocrastinate niya? Para naman siyang okay naman siya because he is storing food for the future. Anong dinelay niya? Sinayang niya ang purpose ni Lord kung bakit siya pinapasagana. Sinayang niya ang opportunity na mag-abound sa good works at opportunity na maging blessing sa iba. Bakit? Kasi may purpose ang pagsagana mo. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ang pagsagana mo. Ano yung purpose na yon? 2 Corinthians chapter 9, verses 8 and 10. Sabi dito ni Pablo sa mga taga-Korinto, and God will generously provide all you need. Sino po dito ang gusto niyang maranasan yon? That God will generously provide. Pag sinabing generously, hindi po yan nagbibilang. 1, 2, 3, 4 lamang, 4. Hindi ho generously yun. Pag ang Diyos po yung nag-provide,
Kumbaga sa kumukuha ng wallet, basta bumubunot yan, kung anong mahagip niya, binibigay na niya yun. Generous. Then you will always have everything you need and plenty left over. Kaya ka pala nagkakaroon ng overflow, nagkakaroon ka ng tinatawag na surplus, ito'y para ma-share mo sa iba. Sabi mo sa katabi mo, sharing is caring. Kaya ka pala nag-uumapaw ngayon ng blessing kasi ang purpose niyan is to share it to others. Verse 10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resources. Sabihin nga po natin, increase. And then what? Produce a great harvest of laksan natin. Great harvest of what? In you. Kaya ka pala pinaa-abound ng Diyos in many things, in all your needs, para magkaroon ng increase ang iyong resources at mag-produce ka ng great harvest. Great harvest of blessings ba yun? Great harvest of material things ba yun? Great harvest of generosity. Kaya ang purpose dapat nung mayaman, kaya sa sumagana, iniisip niya hindi kung paano iipunin. Dapat ang inisip niya, ang dami ko ng labis kanino ko kaya pwedeng i-share ito? O kita ko yung kapitbahay ko, medyo humina yung kanilang ani, idadalhin ko doon yung iba. Sa kabilang barangay, may nalaman ako, meron pala doon nangangailangan, doon ko dadalhin yung iba. Yon ang ine-expect ng Diyos na reaksyon nung lalaking pinapasagana niya. Kaya ito po ang mensahe ng Diyos sa atin. Opportunity has an expiration date. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang opportunity nandyan, 24/7. Ang opportunity, dumadaan, at pag hindi mo na-grab, matagal na uli bago dumaan ang opportunity. Kaya ito ang problema ng mga procrastinators. Maraming nami-miss na opportunity. Kadalasan napapansin lang natin ang opportunity, hindi kapag ito'y paparating, kundi kapag ito'y lumampas na. Sayang. May dumating palang job fair nung nakaraan. Hindi ako nakapunta. Sayang. Nandiyan pala si Mayor nung nakaraan. Namigay ng ayuda. Hindi ako nakapunta. Kadalasan may nakakalampas na opportunity. Alam niyo kung bakit? Una, inaction due to unfamiliarity. Hindi mo nakilala na yun na palang inihintay mo, kaya wala kang ginawa. Sino dito naghahangad ng partner in life? Yung mga, ang tinutukoy ko yung mga single ha. Yung mga may asawa na, wala ka na magagawa, yan na yon. Sino dito naghahanap ng partner in life na single? Raise your hand. Ayaw umamin mukha namang may apo na Hindi mo alam, baka nakalampas na yung God's will mo. Bakit? Hindi mo kilala. Napalampas mo yung opportunity. Wala kang ginawa. Yun na pala yung inihintay mo na bus. Hindi mo nakilala sa malayo, kaya hindi ka nagmadali. Nakalampas na, maghihintay ka na uli ng another 3 hours. Pangalawa, bakit bakit nakakalampas ang opportunity sa atin? Another is the big thing, inaction due to procrastination.
Alam mo, yan ay opportunity. Kaso tinamad ka at hinayaan mong lumampas ito kasi akala mo forever na nakatigil yung bus. Nandiyan na yung bus, ito na, kaharap mo. Pero sabi mo, mamaya, hindi aalis yung bus. Mamaya pa yan. Kaya lolomi muna ako dito. Procrastination. Hahakbang ka na lang, sasakay ka na lang, tinamad ka pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Kaya ano nangyayari sa atin ngayon? Maraming lumalampas na opportunity at ang lagi mo na lang sinasabi, nanghihinayang ako. Sayang naman, nakaalisa na ako, papuntang ganitong bansa. Yun na lang ang bukang bibig. Kaya anong gagawin niya? Nakalampas yung opportunity. Babalik na naman siya sa procrastination niya. Pipiliin niya na manood ng sunod-sunod na mga series sa Netflix. Alam niyo gayang mga series na yan, pagpatapos na, laging may panghigop. Pasasabikin ka na ang feeling mo, hindi, kailangan kong malaman yung sunod. Ngayon na, hindi na ako pwedeng maghintay. Kailangan mapanood ko na uli, hindi mo napapansin, lumipas ang 3 oras, 4 na oras, 5 oras sa'yo. Dumaan na naman ang bus, nakalampas na naman, at sinasabi mo, hindi, bukas pwede pa yan. Kaysa maglaba ka ng iyong punda at kobrekama, mas pipiliin mong manood ka na lamang. Mas pipiliin mong gumala at mag-food trip kaysa tapusin ang feasibility studies nyo. Dahil ang sinasabi ng iyong utak sa iyong sarili, ano ba, sipag-sipag mo, you deserve a break. Wala ka pang nagagawa, break agad. Kaya naman pag malapit na ang deadline, yan na, pumapasok na ang panic attacks, nanginginig na, biglang nagkakaroon ng mental health issue, kasi na-realize mo, bukas na pala ang submission, wala pa akong nasisimulan. Ngayon, hindi ka na makakonsentrate, kasi mahirap nang alisin ang focus mo doon sa pinapanood mo at ililipat mo bigla doon sa dapat mong gawin. Ang hirap noon, yung transition na yon. Mula doon sa exciting na Netflix series, isi-shift mo doon sa boring na feasibility studies. Ang hirap noon. Kaya ngayon, hindi ka makakonsentrate. Hapon na, wala pa rin. Nangangarag na, nauubos na ang oras. Nakaisip ka ngayon, hihingi ako ng extension kay Sir. Paborito ni Sir ang pansit wanam. Bukas dadalhan ko siya sa faculty room. Na ang talino mo, ang galing. Daladala mo si pansit wanam. Tinanggap nga ni Sir ang pansit wanam mo, ubos, 5 minutes. Pero hindi pinayagan ang request mo. Kaya ang resulta nito, nag-drop ka sa subject na yon at hanggang sa ikaw ay nag-shift sa ibang course kasi hindi daw pala kaya ng brain cells mo. Ang hirap daw pala ng subject na yon. Ang daming namimiss na opportunity because of your mañana habit. Sa totoo lang, kahit saang course ka magpunta, kung meron kang spirit of procrastination, lahat ng gagawin mo, hindi kakayanin ng brain cells mo. Kahit yan ay maglagay ka lamang ng ganito sa ganoong lugar, hindi pa rin yung kaya ng brain cells mo. Bakit? You are in bondage of the spirit of procrastination. Procrastination is like a credit card. Sino dito may credit card? It's a lot of fun until you get the bill. Sige, kaskas. Oo, bili. Oo, ganda, saya, enjoy. Eto na, pagbayaran na. Biglang nanginginig na ulit. Ang gagawin nito, pa-enjoyin ka ng pa-enjoyin sa moment na yon na walang nangyayari. Hanggang sa napapansin mo,
lumilipas ang buhay, naiiwan ka. And then you come back to reality of life na may challenges, may struggles, may pagsubok, hindi ka makalampas. Bakit? Na-enjoy mo na agad. Kaya sa huli, by sakripisyo naman. Tanong, anong gusto mo? Sakripisyo sa simula o sakripisyo sa huli? Sabi nung isa, pwede kang wala ng sakripisyo. Hindi, pipili ka. Sakripisyo sa umpisa o sakripisyo sa huli? Sacrifices are meant to be at the beginning. They are not at the end. Enjoy now, pay later. Hindi pwedeng enjoy now, enjoy again later, enjoy tomorrow, enjoy next week. No, at some point, aabutan ka ng buhay at sasabihin sa'yo ng buhay, naniningil ako. Masyado mong in-enjoy ang sarili mo dyan, saka papanood, saka ano dyan. Panahon ko ng maningil. Akin na ang studies mo. Ibabagsak ko na yan. Panahon ko ng maningil, aba, in-enjoy mo ng in-enjoy, ang paglamyerda, pagbili ng ganito, ng gano'n. Panahon ko ng maningil. Ang interest mo, times 50 ng principal mo. Akin na. Laging naniningil ang buhay. Huwag kang papayag na nasa dulo, sisingiling ka at wala kang maibigay. Dito papasok ang depression, ang anxiety, at ang maraming kalungkutan sa buhay. Sasabihin mo ngayon, walang kwentang buhay to. Nung nasa gitna na ng paniningil ng buhay, walang kwenta. Kukuha ka ng kutsilyo. Tapusin na ang buhay na to. Reality po yun. Why? Dahil masyado mong in-enjoy sa umpisa. Akala mo wala kang mahalagang gagawin bukas. Nung humarap na ang katotohanan, hindi tayo handa. At biglang tumahimik ang buong sambayanang Pilipino. Pero hindi pa huli ang lahat. May Diyos ka. At kayang ibalik ng Diyos ang nawalang buhay mo. Ang nasayang na oras mo. Hindi mo maiibalik yung nasayang na oras. Ang maiibalik sa'yo ay yung katinuan mo at yung purpose mo. Kaya kung nasasaktan ka ngayon sa mensahe ng Diyos ngayong umaga, that's a blessing for you. Kung sa tingin mo, ikaw ang sinasabihan ng Diyos ngayon, praise God! Ginigising ka ng Diyos. You have many more important things to do rather than just scrolling on your phone. Watching all day. You have many more important things to do. Sabi mo sa katabi mo, ibabalik ng Diyos ang nawalang buhay mo. I will tell to you a true story. Na isa pong evangelist, ang pangalan po ay si Reinhard Bonnke. Ewan ko kung kilala ng iba. Sabi po ng isang evangelist na ito, pumunta siya sa isang lugar at siya'y nag-preach, nag-evangelize. Ang daming tao. May 2 batang bikers na dumaan doon sa may likod. At yung 2 bikers na iyon, pinagtatawanan siya habang siya'y nagsasalita. Sumisigaw habang nasa likod. Di totoo yan. Minamak si Reinhard Bonnke. Pinagtatawanan at kung ano-anong sinasabi. Hanggang sa hindi nakatiis si Reinhard Bonnke at siya'y tumigil sa kanyang preaching at kinausap yung 2 bata sa dulo. Ang sabi niya, doon sa 2, alam nyo, kailangan nyo tanggapin si Jesus para lalong maging maayos ang inyong kaisipan at ang inyong pananalita.
Tanggapin niyo si Jesus. Alam niyo yung dalawang batang bikers, lalong nagtatawa. Ininsulto pa lalo si Reinhard Bonnke. Sabi ni, okay lang yan, basta huwag kayong umalis. This is your divine appointment. This is your divine opportunity. Kasi hindi mo alam kung kailan ka pwedeng makarinig uli ng ganitong salita. Naalo silang nainis. At nilait-nait nila yung preacher. At sabi nila, hindi mo ba nakikita? Nasa mid-20s lang kami. Bata pa kami. Huwag kang mag-alala, Mr. Preacher. Kapag kami ay 90 years old, sasama kami sa iyo. Insulto, no? Then the preacher answered graciously. Alam nyo, huwag kayo ganyan magsalita. Kasi hindi natin alam kung aabot pa kayo ng 90. Kaya kapag may ganitong opportunity, kailangan talunan nyo. Hakbangan nyo, lakaran nyo. Kasi baka hindi na ito muling dumaan. Tinawanan lamang sila ng biker at umalis. At sabi, basta pag 90 na kami, magkikita tayo, we will serve Jesus together. Habang nagtatatawa. 10 minutes later, may isang napakabilis na ambulansya sa same road at natagpuan yung dalawang batang biker na aksidente, dead on the spot. Sinayang ang opportunity. Minaliit ang power of an opportunity. Do you know that opportunity is powerful? Dahil kung wala kang opportunity, wala kang break na makukuha. Sa UAE, hindi umaangat ang crown prince hanggat hindi namamatay ang hari. Ang tawag doon is opportunity. Opportunity to serve God is always now. Ano daw? Your opportunity, ilabas natin yun sa screen please. Your opportunity to serve God is always now. Because opportunity is always punctual. Laging on time ang opportunity na ibinibigay ng Diyos. Hindi ito nahuhuli, hindi ito nauuna. Laging sakto. Ikaw ang mag-a-adjust sa opportunity, hindi ang opportunity ang mag-a-adjust sa depende sa iyo. Kaya kapag dumating na yung opportunity, ikaw ay gagawa, kikilos, hahabol ka, bibilisan mo, kasi baka maiwan ka. Ang kinakain ng mga Israelita noon na mana ay may oras lamang. Hindi ito existing forever. Kapag na-miss mo yung mana for today, wala kang mana, kinabukasan ka na lang mag-iintay uli para may pumatak na mana doon sa wilderness. Alam niyo po ba ang worship service na ganito? This is a manna from heaven. Yes. Kaya wag mong balalampasin. Nandito ka na lang din sa loob, huwag ka na mag-cellphone muna. Mamaya na yung ka-chat. Magkikita rin naman kayo mamaya, intayin mo na. 2 hours na lang ako dito. Kunti na lang. Do not waste every opportunity. Because kapag na-miss mo ang salita ng Diyos, ang laki ng epekto nito sa buong linggo mo. Sino naniniwala kapag tumanggap siya ng manna from heaven tuwing Sunday service, ang lakas-lakas niya sa buong linggo? Ang tawag doon is divine opportunity. Divine appointment. Ngayon, nandito ka nga sa loob, absent naman ang isip mo. Bakit? Puyat ka kagabi. Alas 2 ka na natulog, alas 3 ka na natulog, alas 4 ka na natulog, dahil sa kakaskas. Actually, pudpud na nga ako kumo eh. Sabi mo sa katabi mo, wag mong palalampasin ang mga opportunity ng Diyos sa iyo.
Ang mana ay may oras lang. Kaya kapag dumating ang oras na yon, dapat nakahanda kang iwan ang lahat ng hindi masyadong mahalaga na ginagawa mo para lamang sa inihandang divine appointment ni Lord for you. Ano ngayon ang effect? May disease of procrastination. Papasok tayo sa effect nito. What is the effect? The effect is regret. Luke chapter 12 verse 20. But God said to him, "You fool, you will die this very night. Then who will get everything you work for?" Regret agad ang mararamdaman ng tao. Bakit? Kasi inubos niya ang kanyang panahon, hindi niya naranasan ang magandang plano ng Diyos. Yung pala'y sa gabi, na yun din ay mamamatay na siya. Ang ramdam niya ay regret. Walang sino man ang nakakasiguro sa bukas. Walang sino man ang nakakasiguro sa mangyayari mamayang 12:00. Hindi mo hawak ang iyong panahon. Ang tawag nga po dito sa ating buhay is borrowed time. Hiram na sandali. Hiram na hininga at buhay. Bakit parang umaasta tayo ang may-ari? Kaya ang tawag po ng Diyos sa kanya, bagaman siya'y mayaman, ang galing niyang mag-accumulate ng resources, ang tawag sa kanya ng Diyos, you are a fool. Ang sakit noon. Biruin mo, ang dami mong accomplishment sa buhay, tapos ang tingin pala sa'yo ng Diyos, you are a fool. Matalino ako and I'm not a fool. Foolishness is not an intellectual issue. Foolishness is a moral issue. Pag sinabing ikaw ay fool, hindi ito sinasabing hindi ka matalino. No, matalino ka. Kaya lang mangmang. Ang isang tao pwedeng matalino, pero mangmang at the same time. Sino yung matalino na mangmang? Ang galing sa academics, kaso nauubos ang oras sa mga walang kwentang bagay. Ang galing sa trabaho, madiskarte, matalino, kaso inuubos ang resources niya sa mga walang kakwenta-kwentang mga expenses. Matalino ka kasi madami kang knowledge. Mangmang ka kasi hindi mo ina-apply yun. Habang nakikinig kayo dito, mga kapatid, kayo tumatalino. Tama? May kausap pa ba po ako? Habang kayo nakikinig ngayon, tumatalino kayo. Amen? Pero, hindi nangangahulugan, hindi kayo magiging mangmang. Paano po ako magiging mangmang? Kapag lumabas ka sa pintuang ito, hindi mo gagamitin ang lahat ng narinig mo. Ang tawag doon, foolishness. Sabi mo sa katabi mo, buti na lang hindi ka mangmang. Matalino siya kasi alam niya, uy, opportunity to, opportunity. Mangmang siya kasi hinayaan niyang lumampas. Ang laging maririnig ng may spirit of procrastination, ang laging lalabas sa bibig niya, sayang. Regret is an emotional experience when I feel bad about what I did. It is an emotional experience when I feel bad about what I did. Aanhin ba ang damo? Kung patay na ang kabayo. Dahil hindi mo kinain ang binili mong donut, naunahan ka tuloy ng langgam. Inuna mo yung cellphone mo, hindi mo napapansin, tag-init ngayon. Mas mabilis yung mga langgam umakyat sa bahay. Bakit? Kasi maigi pa ang langgam, matalino, hindi din mangmang. Alam nila na kapag tag-init, wala silang dapat sayangin na oras. Lahat ng pwede nilang puntahang pagkain, kanilang iipunin. Dahil alam nila, pag lumakas na ang ulan, hindi na sila makakalabas ng kanilang lungga. Dapat pala tayo langgam. Sabi mo sa katabi mo, mukha kang guyam. Hindi, dapat hindi ka mukhang guyam. Dapat ang attitude at thinking mo ay parang guyam. Walang sinasayang na oras. Amen? Sabi mo sa katabi mo, umakto kang parang langgam.
Wala kang dapat sayangin na oras. One of the worst feelings that a person can experience is the feeling of regret. Sana pala nayakap ko si tatay nung buhay pa. Sayang. Sayang pala. Hindi ko natayaan sa wedding yung number na yun. Yun ang tumama. Ay, hindi kasali yun. Hindi kasali yun. Kasali yun. Sugal yun. Hindi kasali yun. At dahil may regret ka ngayon, you will feel disappointment. At dahil may disappointment ka ngayon, manganganak ito ng self-blame. Kasi ikaw, puro ka laro, puro ka Facebook, yan. Di ka nag-aral, di ka tuloy pumasa. Then you are blaming yourself. At anong kasunod nun? Papasok na ang mental health issues, ang anxiety, ang depression. This is the worst feeling that a person can experience. One of the worst feelings that a person can experience is the feeling of regret. Ngayon, aaminin po ba natin na minsan sa buhay natin, nakaranas tayo talaga ng regret? Meron ho ba ditong hindi nagre-regret? Taas ang kamay nung hindi nakakaranas ng regret. Taas ang kamay nung nararanasan niya ang regret. Eh yung hindi tumaas. Buhay pa kaya yan? Normal po na talagang makakaranas ka ng regret from time to time. Because of the bad decisions and the mistakes that we do. Pero dapat you move forward. Don't dwell on the regret. Don't dwell on the mistake. Ang pangit po kasi talaga ng ginawa niya. Kahit na, pag ang Diyos ay kumilos, kaya niyang baguhin ang nakaraan para maganda ang kanyang present at ang kanyang hinaharap. Hindi ka Diyos para saraduhan mo ang sitwasyon mo na wala ka na. Diyos lang ang may karapatang magsabi sa iyo kung wala ka na. Pero ang sabi ng Diyos sa iyo, anak, hanggat narito ako, buhay ka, hinihila kita, inaalagaan kita, minamahal kita, niyayakap kita. Ano man ang mga regret na naranasan mo, yan ay kasama sa learning experience mo para hindi mo na maulit sa susunod na mga panahon. Everybody say, I do not like regret. Ano po ang gamot? The antidote for the sickness and disease of procrastination, walang iba, kundi that you prioritize your relationship with God. I will end with this. Luke chapter 12, verse 21. Anong sagot ni Lord? Yes, a person is a fool to store up earthly wealth, but not have a rich relationship with God. Ito po lagi kong isineshare pag ako'y nagkakasal. Maaaring ma-accumulate nyo ang yaman sa mundong ito. Pero kapag nag-ipon ka na nag-ipon ng yaman sa mundong ito, pero wala namang yaman ang relasyon mo sa Diyos, wala din ang lahat. You are called a fool. Buti na lang walang fool sa lugar na ito. Ang kausap ko yung mga nasa labas. Walang makarelate dito. Dahil lahat ng naririto ay may wisdom and knowledge. Amen? Sa hierarchy of priorities natin sa buhay, nasaan ang Diyos? Ang role mo lamang ay ito, siguraduhin mong number 1 si Lord. Sino po dito ang maraming priority sa buhay? Aminin natin lahat tayo. Meron tayong number 1, number 2, number 3, hanggang number 10, 11. Tama? Ang dami nating mga hinahangad at priority sa buhay. Alam mo ang role mo lang? Hindi mo role na i-organize yun. Alam mo ang role mo? Ilagay mo lamang sa number 1 si Lord. Wala kang ibang gagawing organisasyon doon sa sunod-sunod. Basta ilagay mong number 1 si Lord. Ang role mo para hindi ka makaroon ng disease. Ang vaccine mo para hindi ka tumanggap ng spirit of procrastination, makalaya ka dyan sa espiritu na yan na nagsasayang ng buhay mo, ang kailangan mo lang ilagay sa number 1 ang Diyos.
That's it. At lahat po, kapag ginawa mo yon, saka papasok ang Diyos sa eksena. Aayusin niya ang number 2, ang number 3, ang number 4, ang number 5, ang number 6. Ang Diyos na ang mag-aayos nun para sa'yo. Dahil yun ay pangako niya. Hindi ako nag-iimbento dito, Pastor, kung ano-anong katang isip ang sinasabi mo yata. Kapatid, ako'y excited ngayong umaga kasi gusto ng Diyos mabago ang sitwasyon ng buhay natin. Ayaw ng Diyos masayang ang buhay mo. Kaya ngayon pa lamang, tanggapin mo na ang bagong buhay. Tanggapin mo na ang buhay na malaya sa espiritu ng pagsasayang ng buhay. You know what? Ang procrastination sa Tagalog, pag-aaksaya ng buhay. Hindi lamang ito dependent sa, hindi ko ginawa ngayon, bukas na. No. Ang suma total nito, lalaya tayo sa espiritu na nakabalot sa iyong buhay na ang gusto mo lang lagi, aksayahin ang buhay mo. Aksayahin ang oras mo. May mga nagtatanong po sa akin, may nakausap ako one time, Pastor, alam ko po napaka-busy niyong tao. Kayo po, alam niya ang ginagawa ko. Sabi niya, kayo po ay pamilyadong tao. May asawa kayo at mga anak. Kayo po ay in charge sa church building construction. Kayo po ang engineer dito. Meron pa kayong mga projects sa iba-iba niyong negosyo. Meron pang lalapit sa inyo, magpapa-counsel at magpapa-pray kapag weekdays. Meron ba kayong pastoral works? Meron kayong ikinakasal, may dinededicate kayo, may funeral, kung ano-ano. Iniimbitahan pa po kayo, pastor, sa iba-ibang mga lugar para magsalita. Sa loob at labas ng church. Ang tanong ko, pastor, ay ganito. Paano niyo po nagagawa na kayo ay nakapagbagyo pa? Noong January. Paano niyo nagawa yon? Ay parang kulang po ang isang 24 hours para ma-accomplish nyo ang mga dapat nyong i-accomplish sa dami ng dapat gawin. Nakita niya kasi na nagbagyo kami last January. Alam niyo ang sagot ko? Honestly, Brad, hindi ko rin alam ang eksaktong sagot kung paano. Nagugulat na lamang din ako. Basta ang alam ko, ina-apply ko lang na ang primary concern ko sa buhay ko ay kung paanong uunahin ang relasyon ko sa Diyos at ang kaharian niya. Actually, ngayon ko lang na-realize na tama ka. Sa dami ng ginagawa ko, responsibilities ko sa biyaya ng Diyos, I am able, hindi pa ako, mukha na ba akong haggard? Aaminin ko sa inyo, hindi ko rin alam kung paano nangyayari. Basta ang alam ko, I am just taking care of my relationship with God. It is my utmost priority. It is my primary concern that I will always be in the house of the Lord. And pag kami merong pag-uusap ng Diyos, I make it a point na ako'y busog na busog ang Espiritu. Hindi ako aalis nang hindi ako malakas spiritually. Because I can be corrupted sa labas. Hindi porket pastor ako, paglabas ko dyan ay walang tukso, walang temptation na lalapit, walang makakung ano ng spirito ng kaaway, meron din. At kapag ako ay naging procrastinator, inaksaya ko ang oras ko sa mga walang kwentang bagay, asahan ninyo, wala kayong pastor dito. Because your relationship with God is your responsibility. Oo, nandyan ang leaders nyo para akayin kayo, i-push kayo, i-motivate kayo, pero it is still, ikaw pa rin ang tatanungin. Pangako ng Diyos, Luke chapter 12, verse 31. Basta hinihingi ko lang lagi kay Lord, tulungan niyo po ako, biyayaan niyo po ako, na unahin ko kayo sa lahat ng panahon. That's just my prayer. Kasi alam ko, dala na nun lahat ng iba kong priorities. Pangako niya kasi yon.
He will always give you all. Sabihin natin all. Lakasan natin. Pag ba sinabing all, 99%, sabihin mo daw lahat ng kailangan mo, all that you need. From day to day, ay, may kailangan ka ngayon, may kailangan ka bukas. Magkaiba yung kailangan mo ngayon sa kailangan mo bukas, sa kailangan mo sa ikatlong araw. Iyan po daw ay sabi dito, ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan mo sa pang-araw-araw kung anong gagawin mo. If you make the kingdom of God your primary concern. Anong kailangan mo ngayon? Busy ka? Wala kang time sa maraming bagay, pero marami kang time dito. Gusto mong ayusin ng Diyos ang pagkakasalansan ng buhay mo? The secret. Actually, hindi secret, nakasulat sa Bible. The key is to make the kingdom of God your primary concern. Anong ang need mo ngayon? Besides sa mga physical and financial needs, anong need mo? You need time? Gusto mo? Mamanage ang time mo? Need yun. Pasok yun doon. Make God and the kingdom of God your primary concern. Peace? Peace of mind? Mayaman ka nga, wala ka naman peace of mind. Gusto mo ng peace of mind? Pero kung pwede mo lang bilhin sa Mercury Drug ang peace of mind, bibili ka. Pero wala. Alam mo ang kulang? Make the kingdom of God your primary concern. Gusto mong makasama ang pamilya mo? Broken relationships? Gusto mong maayos? Need yan. Alam mong gagawin mo? Make the kingdom of God your primary concern. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Can we all stand, please? Yung naniniwalang kailangan niya ng intervention ni Lord. Gusto niya makalaya sa spirit of procrastination. Tatanungin mo ang sarili mo ngayon, sa buhay ko bang ito? Paano ko gagawing primary concern ang kingdom ni Lord? Simple lang. Let your life be a life of worship to our God. Simple lang ang solusyon. To make the kingdom of God your primary concern. Live a life of humility and worship to your Creator. At mapapansin mo na lang, hindi mo pa sinusolusyonan ang finances mo na nagkagulo-gulo, nagkabuhol-buhol. Ang Diyos na ang kikilos para sa iyo. Hindi mo pa kinakausap ang mahal mo sa buhay na matagal mong hindi nakausap dahil sa away. Pag ginawa mong primary concern, ang sumamba at magpakumbaba sa harap ng Diyos in His kingdom. Ang Diyos na ang nagre-repair sa mga broken relationships natin. JA1 family, this is a divine opportunity for you. Huwag mong babasta-bastahin ang oras na ito na naririnig mo ang mga salita ng Diyos. This message is for you. And God wants you to experience a revived life. Today is the day of your deliverance, of your freedom from the spirit and bondage of procrastination and of a wasted life. Ang lahat ng gusto na maranasan niya, ang buhay na ganap at kasiyasiya. Close your eyes. Lift up your hands to Jesus. Sabihin mo sa Kanya,
Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Come on, iparinig mo sa Diyos ang commitment mo sa Kanya na all your life will be submitted to God's will. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, Buong isip at kaluluwa, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso, come on, with all your heart. Let's sing. Ibigin ka, O Diyos. higit sa lahat. Come on, sing with all your heart. Ipakita mo kung sino ang priority mo. Puso at lakas, buong isip at kaluluwa, For the very first time, paglingkuran, kahit ngayon lang, ipakita mo kung sino ang number one. Ibigin ka. higit sa lahat. Yes, Lord. O Diyos, Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa, paglingkuran at papurihan ka. Buong puso at lakas, buong isip at kaluluwa. Come on, declare. Ibigin ka. O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas, At kaluluwa habang mahinga, paglingkuran at for the last time. Isigaw mo. Ibigin ka. O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka. Buong puso Yes, Lord. at lakas, Buong isip at kaluluwa, habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Sa pangalan ni Jesus, we are using our sword of the Spirit right now. Pinuputol namin ang anumang tanikala, any bondage, any chain of the spirit of procrastination. Winawasak namin, come on. Pinuputol namin ang anumang addiction sa social media, anumang addiction sa mga cellphones, anumang addiction sa digital world. Winawasak namin in Jesus. Winawasak namin, Panginoon, ang anumang tanikala ng paninira ng buhay, ng pag-aaksaya ng panahon. Winawasak namin, O Diyos, sa pamamagitan ng Sword of the Spirit, ang kamay ni Satanas sa buhay ng bawat JA1 family. In Jesus' name. Now, Jesus. In Jesus' name. Lord, tinatanggap namin ngayon ang kalinisan at kalayaan, ang bagong simula ng aming buhay. Hindi na kami maaalipin ng anumang social media app. Hindi na kami maaalipin ng aming cellphone, ng aming laptop, at kung anumang aming kinoconsume in the digital world. We will not be a prisoner of procrastination. Mula ngayon, Panginoon,
We are free. We are delivered. Lalabas kami sa lugar na ito. Nakaset ang aming priority. At ang mahalaga, Lord God, inilagay ka namin sa pedestal. Ikaw ang number one. Ikaw ang mangunguna. Ikaw ang primary concern. Ikaw ang aming priority. Lord, mawala man ang lahat. Huwag lang ikaw, Panginoon, sapagat ikaw ang lahat-lahat sa amin, O Lord God. Lord, we treasure you today. At muli naming inihahandog sa inyo ang aming buhay. All the days of our lives, Lord, na may kalakasan kami, gamitin nyo. Ayaw naming aalis kami sa mundong ito na walang kwenta ang buhay namin. Gusto namin, Lord God, meron kaming impact sa iba. May legacy kaming iiwanan. Therefore, Lord Jesus, here is our lives. Here are our lives. Here are the JA1 people. And we want to be used for your glory alone. In Jesus' name. Salamat, O Diyos. Sabihin nga po natin, tinatanggap ko ang kalayaan, ang bagong buhay, ang masaganang buhay na ang inuuna ko ay ang Panginoong Diyos. Salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng tumanggap ng bagong bagay ngayon ay sumigaw ng Amen and Amen. God bless you all. To God be the glory.